Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa malungkot na balita nagtapos ng paghahanap sa 13 taong gulang na binatilyong nawala matapos maligo sa bahagi ng Baseco Beach. Mga kapuso, makalipas kasi ang mahigit 1 linggo. Bangkay na ng matagpuan ng binatilyo at inanod na sa Navotas landfill. Labis ang pagluluksa ng nanay ng biktima na hanggang ngayon ay hindi matanggap ang nangyari. Nakatutok si Jomer Apresto. Mel, sorry. Ang bata mo pa. Hindi na kita makikita sa paglaki mo. Labis ang paghihinagpis ng nanay na si Roslyn para sa kanyang anak na si Romel. Siya ang 13 anyos na batang nawala matapos maligo sa dagat sa bahagi ng Baseco sa Maynila noong nakaraang linggo. Makalipas ang 7 araw na paghahanap, isang bangkay ang natagpuan ng mga otoridad sa Navotas landfill na boundary na ng Obando, Bulacan. Ayon kay Roslyn, agad silang kinontak ng mga tauhan ng Manila DRRMO para ipa-verify kung ito na ba ang nawawalang si Romel. Yung pagtingin ko sa picture, kahit hindi ko na siya makita yung mukha niya, sabi ko, sir, positive po anak ko. Ramdam na ramdam ko anak ko, sir. Bagamat masakit ang nangyari, tila gumaan daw kahit papaano ang pakiramdam nila dahil nakita ng katawan ng anak. Parang yung tusok dun sa dibdib mo na wala ng konti. Ngayon, patunayan ko na nawala na siya. Hindi yung nanguhula ko na kung buhay ba o patay na. Sana bigyan mo ko ng lakas na matanggap ko lahat. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala. Tiyatapangan ko lang, Mel. Bigyan mo ko ng lakas, Mel. Kahapon na ihatid na sa kanyang huling hantungan si Romel sa tulong ng Manila LGU. August 16 nang mawala si Romel matapos siyang lumangoy sa dagat sa Baseco kasamang isang kaibigan. Nakaligtas ito pero si Romel inano daw ng malalakas na alon dahil na rin sa habagat. Ilang tauhan ng Coast Guard, BFP at Manila DRRMO ang nagtulong-tulong noon para hanapin si Romel pero hindi rin nila mahanap ang biktima dahil sa lakas ng current. Una namang sinabi ng mga otoridad na bawal talagang maligo sa Baseco Beach. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Natagpuan na rin ang labi ng 8 taong gulang na batang tinangay ng Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan. Inanod ang bata hanggang paumbong. Nakatutok si Dano Tingkungko. Magtatatlong araw ng abot-abot ang pag-aalala at paghahanap ng pamilya ng 8 taong gulang na si Ran matapos tangayin ang malakas na agos ng tubig sa Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan. Pero kaninang pasado alas 5 ng umaga, malungkot ang kinatapusan ng paghahanap sa bata. Nakitang lumulutang ang kanyang labi sa coastal area ng Barangay Masukol sa bayan ng Paumbong. As per reported po sa aming hotline na mayroon nga daw pong lumulutang na bata at ang sabi din po ng concerned citizen natin na hanggat maaari ay mapuntahan na agad dahil malakas po ang alon po doon sa area. Matapos iproseso ng Paumbong Pulis ang labi at muling itinurn over sa Kalumpit Rescue, ibinyahe ang labi sa pamamagitan ng bangka papuntang Kalumpit Fishport. Idiniretso siya sa punerarya kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Kinilala nila si Ran sa pamamagitan ng kanyang damit, pero hindi raw kaya ni Rolando na makita ang itsura ng anak. Napanood ko lang ng kaunti sa video. Ayaw pa panoorin kasi hindi ko kaya. Kwento ni Rolando, nakipisan sila sa bahay ng kanyang ate dahil mataas ang tubig sa kanilang lugar. Hindi raw nila napansin na nakalabas si Ran at napunta sa likod bahay. Hindi kasi kami sanay na wala yung anak namin. Talagang pag-uwi ko yan. Kapakalambing niyang bata na yan. Anak ko po siya. May paalala naman ng mga local disaster official para maiwasang maulit ang mga ganitong pangyayari. Since may ganito pong pangyayari, kami po sa EDREMO Kalumpit ay nananawagan po sa mga pamilya na nakatira po sa mabababang lugar at malapit sa ilog na doblihin po ang pag-iingat at pagbabantay sa kanilang mga anak. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Kinokonsidera ng mga otoridad ang paggamit ng floaters sa pagpapalutang ng lumubog na tugboat sa Botolan sa Zambales. Pinangangabahan pa rin ng mga residente ang posibleng pagtagas ng karga nitong 15,000 litro ng diesel bagamat wala pang bakas ng oil spill sa ngayon. Nakatutok si June Veneracion.
Sa gitna ng malalakas na hampas ng alon, pilit na lumangoy ang mga salvage worker na ito para makaligtas sa nagangalit na dagat. Kinailangan pang gumamit ng backhoe sa pag-rescue sa ilan sa kanila. Ang mga salvage worker ang nakuna ng video habang tumatalon sa palubog na MTAG SL Suwal 1 sa Botolan, Zambales kahapon ng umaga. Sa tulong ng mga tauhan ng Coast Guard, ligtas nilang narating ang dalampasigan. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang hirap na pinagdaanan. Ngayong araw, narating namin ang lugar malapit sa pinaglubugan ng tugboat. Kapag panahon ng habagat, ganito daw talaga kalakas ang alon dito sa baybayin ng Botolan, Zambales. Pero kung malakas ang alon ngayong araw, di hamak na mas malakas daw ang alon kahapon. At isa yon sa mga nakikitang dahilan ng paglubog ng tugboat na may kargang libo-libong diesel. Nagsimula ng magsagawa ng water sampling ang Coast Guard at Department of Environment and Natural Resources. Sa ngayon, wala pa namang nakikitang bakas ng oil spill mula sa tugboat na may kargang 15,000 liters ng diesel. Pero aaraw-arawin daw ang pagsusuri. Kung meron tayong matitrace dito na oil spill, bawal po talagang maligo kasi makakaano po yung sa balat or sa health ng bawat maliligo dito sa dagat nito, sir. Ang mga residente ng Botolan, lalo na yung mga umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan, hindi maiwasang mangamba. Baka magkaroon ng oil spill, apektado ho kami rito dahil siyempre mga isda, yung mga kapitbahay namin dito. Dapat gawin talagang nila yung tanggalin yung lumubog na tugboat. Nandun talaga ang problema. Sabi ng Coast Guard, hindi naman daw lubhang mapanganib ang diesel na non-persistent oil, umabilis na kumakalat at nag-evaporate kapag na-expose. Di tulad ng ibang langis gaya ng bunker fuel na kumakapal kapag nahahaluan ng tubig at tumatagal sa kapaligiran. Still, we consider that as foreign doon sa dagat and it would create mga untoward siguro sa repercussion doon sa mga naninirahan sa dagat. Kaya prioridad ang pag-alis sa lumubog na tugboat. Kabilang sa mga paraan na kinukonsidera ang pagpapalutang sa tugboat gamit ang mga floater. Maglalagay ang mga eksperto ng inflatable bag o pontoon sa ilalim at gilid ng tugboat. Kapag pinalubuhan ng mga ito, lumilikha ito ng lakas na mag-aangat sa barko patungo sa ibabaw. Saka naman isa-siphon o tatanggalin ang laman nitong diesel. Ang problema dito sa lugar na to, sir, bumababa yung lupa galing bundok, so may posibilidad na matabunan. Kaya dapat magawa natin yung salvage operation na yan sa lalong madaling panahon. Yun nga lang, masama pa rin ang panahon, kaya hindi pa makapagsagawa ng underwater survey para sana mapag-aralan ang posisyon ng tugboat. Nag-try kami kahapon na pasukin yung barko, kaya lang ang problema hindi na rin makita, murky yung tubig. Parang hindi rin maganda na isugal natin yung buhay ng mga nagda-dive. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Umalma ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng mga makukulay na salita gaya ng masterminded scam. Reklamo nila, hindi raw dapat gumagawa ng mga pasaring, akusasyon o conclusion na hindi raw naakma sa korte. Ang pagpapatuloy ng paglilitis kaugnay ng hindi umunong tamang paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte, tinututukan ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon sa Office of the Vice President yung testigo po na isinalang ng prosecution kung kaya ito ay nadeklarang hostile witness. Sa kabila po niyan ay sinika pa rin ng prosecution na mapiga mula sa kanya yung umano'y ebidensya na nagkaroon umano ng misuse sa paggamit ng confidential fund ng BICE. Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund. Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Yes. Yes. Pinirmahan niya rin
ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. You will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Sa ganitong paraan, tinahin ng prosecution team ang mahigit 4 na oras na pagtatanong kay Lemuel Ortoño, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Nakapirma siya sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para sa liquidation ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte na may kabuang halagang ₱250 milyong. Puna ng Counsel for the Prosecution, pabago-bago umano ang paliwanag ng OVP sa COA kaugnay sa pinagkagastusan ng OVP. There were 4 explanations. There were 4 explanations for the same fund. And you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Move to strike the scam. So stricken off the record. Nagreklamo ang depensa sa mga pananalitang ginagamit ng prosecution, kaya nagpaalala si Escudero. Remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. We are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. It does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. When we use certain words that can be, sa Tagalog, bansag, binansagan mo na na scam o scammer, binansagan mo na nagnakaw. It's not only the dignity of the court. I'm just saying, let's all be aware that when we say it, kahit sabihin mo withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Inalis sa record ang inireklamo mga salita, pero may hininging paglilinaw si Presiding Officer Cheese Escudero. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds, kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya? Yes, Your Honor. Tinanong din si Ortoño kung bakit ginamit ang confidential fund para bumili ng gamot at pagkain gayong may regular na fund ang OVP para sa ganitong programa. At wala rin daw isinumiting resibo kundi acknowledgement receipts lamang. Hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So, it's the acknowledgement receipt, which is the proof. Nasaan naman daw kaya ang mga non-consumables gaya ng computer at lamesa na binili gamit ang confidential fund? Ang ari-ariang binili ng pondo ng bayan or pera ng bayan ay pag-aari ng gobyerno. Tama ba? Yes, I would say so. Hanggang ngayon, ikaw personally, Mr. Ortoño, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila. Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge. Binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng shares at yun yung bayad sa kanya, quote-unquote. Yes, that's based on the information provided by the security officer.
Emil, ayon naman dito sa prosecution team ay pinag-aaralan pa nila kung isasalang nila dito sa witness stand si Colonel Raymond Lechica. Siya po yung security officer ng OVP na sinasabing tumanggap noong confidential fund. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon sa Laguna ang isang miyembro umano ng Gun for Hire at isa namang supplier umano ng baril. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang makaharap na ng mga pulis ang primary target, agad inaresto ng Regional Intelligence Division 4A ang 38 anyos na suspect na umano'y gun runner sa San Pedro, Laguna. Supplier din umano ng baril sa mga gun for hire ang suspect na nakunan ng 9mm na pistola at mga bala na kanya dapat ibebenta sa katransaksyon na isang pulis pala. Pinalakas po kasi natin yung campaign against lost firearms, which is yun ang mandate ngayon talaga dahil nga sa may mga shooting incidents. Gun smuggler siya, pero pa isa-isa ang bitaw niya ng items, yung unit ng baril. Sa Cavite tayo nagsimula, natapos tayo sa San Pedro. Yan ba yun? Positive ba? Sa hiwalay na operasyon sa isang farm sa San Pablo, Laguna, nasa kote naman ang 48 anyos na suspect. Front lang pala niya ang pagiging katiwala ng farm. Siya ay miyembro ng isang gun for hire group. Ang operasyon ng kanilang grupo ay sa 3rd at 4th District ng Laguna at saka sa mga municipalities din ng Quezon. Nagtago siya ng mga almost 14 years at eventually siya ay nahuli ng mga operatiba natin. Sa halos isang buwang operasyon kontra loose firearms sa Calabar Zone, nakumpiska ng pulisya ang 481 na iba't ibang klase ng armas sa ikinasang mahigit 200 operasyon. 137 na individual ang sinampahan ng reklamo. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Binansagan ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng flood control ang Davao City sa panahon kung kailan nakaupo pang alkalde si Vice President Sara Duterte. Iniimbestigahan raw nila kung may bahid ng korupsyon ang mga proyekto. Pumalag dyan si Congressman Paulo Duterte at may hamon kay Remulla. Nakatutok si Bea Pinla. Ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Epicenter ng flood control noon. Ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City, ang baluarte ng pamilya Duterte. Humarap si Remulla sa House Appropriations Committee, kaugnay ng hinihinging mahigit 7 billion peso budget ng kanyang tanggapan para sa taong 2027. Doon, tinanong siya kung iniimbestigahan din ba ang umano'y korupsyon sa flood control project sa nakaraang administrasyon. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Hindi lang madali talaga. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Hindi nagbigay si Remulla ng halaga kung magkano ang flood control project na pumasok sa Davao City. Pero nilinaw niyang iniimbestigahan pa nila kung may dungis ng korupsyon ang mga flood control project sa Davao. Flood control because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's what I know. But not corruption per se. Well, we will check out the flood control there. Hinihingi namin ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte na nakaupong mayor ng Davao City bago pumasok ang Marcos administration. Sa isa namang pahayag, hinamon ng kanyang kapatid si Remulla na ipakita ang kumpletong record sa tinutukoy nito na epicenter ng flood control ang Davao City. Sabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ilantad daw lahat ng taon, lahat ng proyekto at lahat ng pangalan. Walang pipiliin o exempted. Dagdag ni Representative Duterte, huwag daw magpadalos-dalos sa pagsasalita at baka masira lang ang kredibilidad ng ombudsman lalo't nag-iimbestiga pa lamang sila. Pagtitiyak ni Ombudsman Remulla, iimbestigahan din pati ang mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon na sangkot umano sa flood control scandal. May assurance kayo na kahit involved dito ang secretaries ng kabinete ng Malacanang at kahit ang Pangulo mismo, kahit tumunod sa Pangulo ay kasama yan sa iimbestigahan nyo. Tama po ba?
Po, lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayo sisinuhin dito. Kampante naman ang ombudsman sa kasong ihinahanda nila laban sa pinsan ng Pangulo na si dating Speaker Martin Romualdez sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na nagdadawit kay Romualdez sa flood control scandal. We have other evidence pa, but we can prove that pa rin. Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Sinabi rin ni Remulla na nagsasagawa na ang ombudsman ng lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng gobyerno at pati social media pages ng mga kaanak nila sinisilip. We have been actively pursuing information on the people in Commission on Customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor. Pero aminado si Remulla na limitado ang kapangyarihan nila sa fact-finding investigation o pagkalap ng ebidensya. Probably yung isang batas na kinakailangan namin, yung contempt powers na ibibigay po sa Office of the Ombudsman. Kasi parang wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Inisyohan ng show cause order ng Land Transportation Office ang aktor na si Nino Mulak, kasunod ng kinasangkutan ng aksidente sa Antipolo, Rizal, kung saan 3 establishmento ang naararo at may isang sugatan. Inilagay na rin ng LTO sa alarm status ang sasakyan ng aktor at inatasan siyang isuko ang kanyang driver's license na isasailalim sa 90-day preventive suspension. Sa gitna niyan, inako ni Mulak ang responsibilidad sa pangyayari. Inamin niya ring nakatulog siya habang nagmamaneho dahil umano sa napaka-demanding at nakakapagod niyang schedule. Hindi naman daw excuse ito dahil nagresulta ang kanyang pagkatulog sa aksidente. Humingi siya ng paumanhin sa mga naapektuhan ng kanyang kapabayaan. Patuloy raw ang kanyang kooperasyon sa mga otoridad para maresolba ang nangyari.